College life isn't just about passing exams. For many students, the real test happens outside the classroom. Learning how to stretch a budget, figuring out dorm life, and of course, answering the infamous question, what's for dinner when all you have is a rice cooker and two packets of noodles? This is episode 2 of Adulting 101, college, career, and everything in between. And tonight, we will take you from dorm life to real life, essential survival skills. Because college isn't just about thriving through grades. Here, we need to know how to survive on our own, from one makeshift recipe at a time. I'm Alexis Andrea Robles, and I'm here with. Hi, I'm Laurnie De Castro. Hi, I'm Haven Angela De Leon. Hi, I am Tiffany Banaab, and together we'll talk about the everyday hacks, struggles, and small victories that define student life. So ano nga bang gagawin natin ngayon? Well, so today kasi we're going to make the very famous coffee jelly Stars edition. Ang konti lang yung ingredients natin for today. So, For shall we budget. start? Yeah. Yes. Katulad nga ng sabi na DTI, 500 pesos lang yung budget natin for lunch. I love it! Do you love it? We love it! And since we promised to keep it real, ngayon ay makikita natin ang real life ng ating special guests, which is our dormers for today. Yes. So now let us start on our coffee jelly. By cutting our jelly ace or Yeah. gulaman jelly ace. So now we will start on with our coffee jelly. By first, what are we gonna do ba? We're going to cut or dice our gulaman first. Yes, and while you are doing that, magtatanong ako dito kasi yun yung rule. Okay. Okay, so may relationship tong mga tanong na to sa your life. So first, kung may isang ulam ka lang na pwede mong kainin buong semester sa dorm, ano yun at bakit? Sorry. So for me, I guess kung isa lang yung kakainin ko, since we're not sponsored ha, I'm just gonna mention the product na chicken poppers. Yes, I really love that. I'm so obsessed with that. Kahit ilang beses pa siyang kainin. How about you? Well, for me, I think it would have to be eggs. Kasi healthy kasi yung egg and it's a versatile dish kasi or ingredient na madami kang magagawang dishes. So yeah. How about you, Pao? Ano, siguro sa akin, basta bread. Kahit anong tinapay, okay na ako doon. So ano ka, ma-bread ka rather than rice, girl? Oo, mas gusto ko yung mga pastry, ganyan, white bread, tasty, mga ganun. Kasi sa dorm, ano lang, yung panluto ko, meron akong toaster. Yun lang ginagamit ko. Lahat sa mga bread. Mas nakakatipid ka ba if ma-bread ka tao or ma-rice? Depende din sa bibilhin mo, kung pilit ka, kung mura ba yung bread na pipiliin mo. Oo. Kasi may mga tasty na mahal. So, ayan, next. Noong naubusan kayo ng budget, ano ang pinakamatinding diskarte mo para makatawid sa pagkain? For me, siguro ang ginawa ko, since sobrang mabait ng mga kaibigan ko. Nice! Parang ako lang, Sobrang mabait. Hindi ko na kailangan mag-alala kasi nandiyan naman sila. Wow! So, syempre, pupunta ako sa aking mga friends na may dorm, and doon ako makikikain. Diba? Kasi dahil nasa dorm ni Heaven, we got it all for you. Yes. So, yun yung ginagawa ko kapag kumare, walang-wala na talaga ako, ganun. How about you, Heaven? Sana ganyan din ako sa'yo. Nung kasi all girls yung dorm mo eh. Hindi ako pwede pumunta sa dorm mo. So ako,
meal ko, I will have to stick with eggs. I love eggs. One egg a day keeps the budget safe. Magkano na ba ang mga egg ngayon? Depende, may itlog kasi maaalat. Ikaw, Tiffany, how about you? Siguro pag naubusan ako ng budget, kasi nagsa-stocks ako ng food sa dorm, hindi ako nawawalan ng stocks. So pag nawalan ako ng budget, edi naubos yung stocks, yun yung ginagamit ko doon. Like, tipid na tipid yung stocks ko. Tapos uwi. Pag naubos, uwi ako sa house. Yes, yun din. Yung stock mo ba, binibili mo siya or inaangkat mo? Inaangkat? Binibili, or dinadala mo siya from your house or province? Hindi, syempre, konti lang yung nakukuha ko sa bahay kasi biyahe. Hindi ko may, lahat, ang bigat-bigat sa biyahe ng mga Yeah. grocery. So, So true. mga konting canned foods, gano'n, kinukuha ko sa bahay. Minsan bigas, 1 kilo bigas, dala ko sa biyahe, yan pa doon. Gano'n. Yun na ginagawa ko naubos yung budget. Ayan, so, now naman, meron tayong question dito. Ano ang pinaka-weird na dorm food combo na natikman mo at nagustuhan mo ka? Ako, siguro yung pinaka-weird na, pero actually hindi naman siya sobrang weird. I tried mixing the tuna, century tuna, with pancit canton. Para naman may something. Kasi alam mo naman, pag wala ka na talaga, you want to try something new, pero dahil ngayon na yung food na meron ka, sige go, yun na lang. Para iba yung lasa, no? Oo, ano naman. Iba yung lasa. Same ingredient pero iba lasa. Experiment lang. Yeah. Ikaw ba, Evan? Ako kasi, hindi kasi nawawalan sa dorm ko or sa bahay ko ng pasta. So, yun, nag-evolve or nagre-revolve lang dun sa pasta yung meal ko. Yan. So, kahit ano kasi ilagay mo sa pasta, it is what it is. Kasi Yeah. kahit nga oil lang, saka paminta, garlic, okay na yun, aglio-olio na yun. Oo nga naman. Iba talaga pag Italian. Diba? Lagyan mo lang ng kamatis, ayos na yan. Yung mga itlog na maalat, salt and egg pasta. Kung mga hindi ko nakakaalam, Italiano po sila. But hindi po. Not by blood, by heart. How about you, Tiffany? Sa akin naman, pa din, sa bread pa din, yung mga weird na natatry ko sa dorm. Kasi mga hilig nga ako sa tinapay, nagagawa mo siya ng iba't ibang palaman. Minsan, Bear Brand, kasi di ba, condensed gagamitin. Ginamit ko Bear Brand, tapos sugar, tapos lunaw. Ganun yung ginawa kong condensed. Wow, resourceful pala siya. Okay. Okay. Really? So now, let's go. Ayan, so now we're done with the icebreaker questions. Yes, icebreaker pa lang po yung mga yun. And now, we will have our main discussion. So, ano nga ba yung mga struggles nyo as dormers? Sige, ako muna. Struggles ko lagi sa dorm is yung sakitin kasi ako pero hindi lang halata. Pero pansin. Mukha lang akong healthy. Wow. Physically, ganyan. Pero sakitin talaga ako. So, struggle ko yung minsan naubusan ako ng gamot. Kailangan kong umuwi agad kasi may sakit. Kailangan ko ng kasama. Ngayon, nagsistruggle ako sa ganun kasi hindi pwedeng tumawag ako sa bahay na punta kayo. Ganyan. Punta kayo dito, uuwi ako kasi hindi naman ako makakabiyahe, may sakit, ganyan. Struggle ko yung ganun, walang makasama sa dorm pag may sakit. Tapos yung gamot, minsan limited kasi naubusan din ng stocks. Kaya struggle ko yun sa dorm ko right now. Alam mo, with that, kaya hindi din ako nawawala ng gamot. Kaya nga, ako talaga yung pharmacy kasi ng buong friendship na to. Pagpasok ko lang, hebe, yung gamot. Yung paracetamol. So, shout out kay Arnie. Just. Kung nanonood ka. Sino ako dito? Actually, ang aking struggle talaga, or main struggle ko sa being a person na nagdo-dorm,
yung time management. Kasi, syempre, ikaw lahat eh. Sa'yo lahat nakaasa. So, laundry, cooking, school life, ACADS. Kailangan mo yung pagsabay-sabayin. Eh, ako kasi malayo kasi yung province ko from Oriental Mindoro pa ako. So, hindi ako lagi or weekly nakakauwi. Nakakauwi lang ako pag mahaba yung bakasyon. And kahit nga 3 days yung bakasyon, hindi din ako umuwi kasi I'd rather take that time or those days na magpahinga na lang kesa umuwi pa ako. Kasi nakakapagod magbiyahe sa totoo lang. Yes. Like legit. Lalo na pag gabi na. Girl. Sobra. Although ang advantage lang pag nakakauwi ka, yung gigising ka may pagkain na, tutulog ka. May luto na. Oo. Yes. Tapos ang kailangan mo na lang gawin kung paano mo kakayanin yung mga talak ng nanay mo, gano'n. Ikaw ba, Arnie? What's the most struggle? Actually, connected din siya sa sinabi mo. Kasi nga, since alam mo naman kapag nasa inyo ka, like, nasa home nyo, sobrang gaan sa feeling, right? So, ang pinaka-main struggle ko talaga when it comes to having a dorm life is, like, naho-homesick ako. Kasi namimiss ko yung bahay, namimiss ko yung friends and family back home. But we're your family. We're here, Larry. We're here for you. Because that's what friends are for. Hindi, lang din kasi yung feeling pag nasa inyo ka talaga. Kasi nga, syempre, yung comfort, yung binibigay. Lying on your own bed. Yeah! Girl. Syempre, ang hirap din kaya humiga doon sa bed sa dorm. Kasi ibang-iba talaga pag yung mismong bed mo na talaga ikaw nakahiga. And also the way na hindi mo na kailangan mag-alala kung ano yung kakainin mo. Kasi nga, provided na doon sa inyo. So, Saka unlimited ingredients pag nasa bahay ka. Daming maluluto, daming luto. yes, yun nga. So talagang yun ang hirap ko ngayon na parang kailangan ko, gusto ko na lagi akong nauwi kasi nga, namimiss ko talaga sila. Ayun lang. Ako naman, to add lang, isa din sa struggle ko talaga yung budgeting. Since Yes. kasi ako, monthly kasi yung aking allowance. So, para na din nagtatrabaho. So, advantage siya for me kasi natuturuan ako ng parents ko how to handle financial things para syempre pag in the future sa professional world or business world, marunong ka na mag-handle Yes. ng pera mo. Pero struggle talaga siya, lalo na sa mga students na yung sapat lang ba Yeah. yung budget. So, kaya important din talaga yung kailangan mo magtipid ng kuryente para para malaki pa yung pangkain mo, ganun. Tapos ako talaga, hindi talaga ako usually nag-grocery ng madami. Nabili lang ako ng food ko. Kung ano yung kailangan ko, since may pasta na ako sa bahay, nabili na lang ako ng ingredient na gagamitin ko for that pasta recipe or dish. Yan. Pero ang ganda din sa part na although struggle siya, but doon tayo talagang nabibuild. Like, Yeah. diba? Natututo tayo. Natututo talaga tayo kapag, yun nga, pag nag-dorm tayo. So, it's not easy, but we learn in the process. Yeah. Saka, along the way, nagiging na siya, much bearable na. Yeah. Parang gamay na gamay ko na kung paano maging independent ka na. How about sa academics? Kasi di ba tayo, like we're students, paano yung binabalance? Like dorming, tapos yung akad school. Ako, siguro, importante talaga yung gumawa ka ng to-do list mo. Separate kasi yung to-do list ko when it comes to ACADS and household chores or personal agenda or errands. So, separate siya ng to-do list. Pero, may isa akong to-do list na merge siya. Kunwari, to-do list ng ganito na errands muna at this hour or at this day. Tapos, house chores at this day or at this hour. Tapos, house
ACADS naman at this day or at this hour. Ganon. How about you, Pao? Sa akin naman is, sa akin siguro na nababalance ko naman yung ACADS ko sa pagdodor, dun sa scheduling din. Kasi pag nag-schedule talaga tayo, sinusulat natin, lagi natin napapansin yun. Wala tayong makakalimutan, tas masusunod natin yung oras. Pero yung sa akin sa scheduling ko is, hindi siya sa phone, hindi siya sulat, kasi nakakaligtaan kapag ganun lang, kapag It's on digital. your routine na lang. Oo, sa akin is, minsan nilalagay ko siya meron akong whiteboard. Sa whiteboard ko siya sinusulat nasa wall. Ako naman nasa mirror, minsan. Para Para kitang-kita mo sa salamin mo. Hindi, parang pag nalalamig ako, ito gagawin mo. Pinamumukha ko yun sa'yo. Ganon. Parang self versus self na lang din talaga Yeah. ginagawa ko sa buhay. actually, same lang din to the both of you. Ganun lang din yung ginagawa ko para ma-balance. Kasi parang ang hirap naman yung parang go with the flow ka na lang. Tapos mamaya malilimutan mo na, ay, may kailangan ka palang ganito gawin, may kailangan ka palang gawin yung ganyang chore or ACADS. So, much better talaga kung nililista. Hindi lang sa phone ha, kasi siyempre, mas madidistract pa tayo. So, more on like, yun nga, ang ganda nga nung sinabi ni Heaven na like sa mirror. Kasi, Lagi mo makikita. lagi mo makikita, lagi mo maaalala. So, parang yun na lang din yung gagawin ko next time. Saka, alam nyo, pag enrollment kasi or first week of the sem kasi, nag-aano pa lang tayo, nag-a-adjust pa lang tayo. Pero along the way, nabibuild na kasi yung routine natin. Nasasanay na tayo na parang driven na tayo na ganito, ay alam ko kailangan may gagawin sa ganitong subject, ganun. Parang nakaka-build tayo ng routine Yes. along the way. At saka, especially as JMA officers, Yeah. then, like, Yeah. iba pa rin yung responsibility natin. That's Mismong ACADS, tapos sa org. Yun din, ang hirap din i-balance. Or, di naman siya sobrang hirap, pero bearable, it's up to you lang kung paano mo or how you handle things lang. So, time management talaga. Mm. Ayan, so, aside from academics and balancing it with dorm life, paano yun naman hina-handle psychologically yung effect ng dorm life? Kasi diba, iba-iba rin tayo ng nararamdaman, like yun nga, mga homesickness. So, how do you handle it? Ako siguro, one thing na nakakatulong talaga sa mental health or sa psychological aspect talaga is yung exploring new environment. Yung parang lumalabas ka, nagagala ka with friends, Siguro gano'n. yun. Kaya ako talaga yung friend na madalas mag-aya. Madalas din mag-draw. Just, So true. So for me naman, since I'm far away, now we're far away from our loved ones, sobrang hirap mag-adjust to the point na parang alam mo yun, nalulungkot ka na lang minsan. Especially nung first time ko talaga, nung senior high, nung nag-dorm ako. Like, as in, sobrang lungkot ko kasi it was my first time. Sobrang far away and the fact na, yun nga, first time nga, and since hindi naman ako dati pinapa-sleepover, hindi ko talaga alam kung how it works. So, to really cope with it, syempre, you have to bond with your friends na nandito. And like, alam niyo yun, yung parang, katulad nga din yung sinabi ko kanina, Heaven, na parang go kung saan-saan, mag-explore. Kasi doon mo talaga makikita yung ganda ng world. yeah, sa kasi, one thing na nakakatulong talaga is surround yourself with people who treats you like family. Yeah. Since away ka from your family, so build your own family. Yeah. Hala, hindi. Maaga pa. Friendship. Ayun, sa akin is ganun din. Kapag hindi ko na ma-handle yung struggles, yung stress is lumalabas ako sa dorm. Minsan kasi nakaka-depress din mag-isa sa dorm. Like, kapag tapos mo na yung mga gawain mo, wala ka ng ang hirap mag-isa, naisipin mo, ay, ako lang pala talaga. Ganun. Oo. Minsan naisip ko yung ganun na sarili ko lang yun nandito, wala akong makachikahan like sa bahay, ganun.
Meron naman, I'm with my friends naman, pwede i-video call, ganyan. Sa bahay din nakaka-video call. Pero iba pa rin yung personal na ano. So, ganun, lumalabas ako minsan sa mga cafe, ganyan. Ganun nga. Nagka-cafe ako, tapos minsan call friends, ganyan. Ganun ginagawa ko para mag-cope up. Saka ang hirap magstay kasi sa place na parang all you feel na lang is the pressure, all the stress from academics, gano'n. So what are you doing right now, Pao? So, nagmimix ako ng coffee. Kasi nga, coffee jelly. Yeah. So since kasi sparse kasi yung aming ingredients today, kasi nga, hello, it's the real life. Yeah. Ganito talaga pag nagdo-dorm, Yeah. nag-give Yeah. most of the time, give it. So, kailangan namin pagkasyahin. So, we're going to make the coffee mixture para mas lumasa yung coffee kasi since medyo kapos yung lasa ng aming jelly, kailangan namin mag-improvise para maging much better yung lasa. Yeah. So now, we're done talking about first struggles. So, ngayon naman, if you will be giving tips to our future dormers na students, ano yun? I think it's to build relationship with your friends. And if given a chance, meron kang landlord na very friendly, you should actually be comfortable with them. Kasi yung mga landlady kasi natin or landlord, parang sila na yung tumatayong parent or second guardian Sila yung natin. nag-check sa Oo. Yeah. Kayo ba, may mga mabait ba kayong landlord? Yes! Yes. Shout out to my landlady. Sobrang close po kami na. And shout out to my land family. Landlord. Kasi lagi siya nag-check on me. Pinachat niya ako if I need anything or what. Ganun. Parang alam kasi nila na we're away from home and they make us feel at home. Yeah, iba na talaga yung one call party. away sila. So, how about you, Tiffany? Tip na mabibigay ko? So, ako naman, yung tip na mabibigay ko is to really get out of your comfort zone. Kasi doon mo talaga makikita yung tunay na like, yung Real tunay life challenges. Yeah, real life challenges na even though mahirap, still you can do it. Kasi it's the real life. It's a real life. And maganda na mas maaga na experience na natin to. Kasi, in the future kasi, talagang, It is what it is. yeah, like legit. Yun lang naman. How about you, Pao? Siguro sa akin, tip ko sa naman, sa foods. Hindi naman natin siguro lahat ng mahilig sa foods. sa pag-grocery, na-experience ko na kasi yung like, na laging nag-e-expired yung mga foods. Kasi pag nag-grocery ako, hindi ko na chine-check yun nung siguro mga first year. Hindi ko chine-check yung mga expiration date. Nag-e-expired yung mga tinapay, yung mga canned goods. Tapos minsan, di ba, matagal mag-expired yung mga noodles, ganyan. Yung sa akin, hindi ko napapansin, malapit na pala mag-expire. So, napipilitan kong kainin agad siya kahit para siya for next week. So, ang tip ko is always check expiration date kapag bumipili ka. Lalo na sa mga bread na ganyan yung mabilis mapanis, sa mga milk. Kasi wala akong ref sa dorm. So, need ko talaga yung mga processed food kahit hindi siya healthy. So, i-check ko talaga yung expiration date kapag namimili ng groceries. So, Laarni, what's the step that you're doing? I'm now mixing the condensed milk and the all-purpose creamer. Ito yung magiging like parang sauce ba yun? Basta ito yung magpapasarap sa ating coffee jelly. Yes. This will add the sweetness to it. Another tip for me that I would have to give you guys is to
set a budget. Oh, yeah. Yeah. Tama. Yeah. I-divide mo yung budget mo para hindi ka mag-short. So true. Kasi, ang hirap kasi pag wala kang ipon or hindi mo ma-maximize yung allowance mo or budget mo all throughout the week or the month. Ganun. Kaya nga, lalo na, syempre malayo ka sa family mo. So, hindi mo agad-agad makukuha yung mga pangangailangan mo. So, it's up to you talaga to really be responsible with the money that you have. And so speaking of, di ba nga kaya kayo nag-dorm kasi malayo nga kayo sa amin. So, how do you handle like the security sa place or sa dorms? Do you think na-secure ba siya? Actually, me and the Arnie are very secure kasi, Yes. kasi yung dorm namin is a compound kasi may sarili siyang guard. Yeah. Magkalayo kami ng dorm ni Larry, walking distance, pero nasa isa kaming compound. Kasi yung kanyang dorm is on all girls and Yes. mine is parang apartment complex siya, I would say, rather than a dorm. So, for me, safe talaga kasi nga, all girls na yung dorm namin. So, I don't have to worry if, if may, like, problem. How about you, Pao? Like, secure ka ba doon sa dorm mo? Oh, yun talaga yung one thing na, yung important thing na hinanap namin sa sa dorm. Kasi, syempre malayo sa family. Gusto talaga nila ingat na ingat sa anak nila, ganun. Syempre, hinahanap nila yung security sa dorm. So, yung dorm ko medyo malayo. Hindi naman sobrang layo, walking distance pa rin, pero medyo malayo siya sa college building talaga. So, napili lang talaga namin yun kahit medyo mahal, medyo malayo. Kasi, syempre, malayo sa magulang, sa family. Gusto talaga nila, ingat na ingat sila sa anak nila. So, naghanap kami ng dorm na, syempre, yung CCTV nga, mahalaga nga yun sa paghahanap ng dorm kasi doon makikita kung may mga problems nga, ganon. So, syempre, dapat maingat tayo sa ating paligid, sa tinitirahan, ganon. Kasi, yung dorm ko medyo malayo sa school, sa college building. Pero walking distance pa rin naman siya. Medyo malayo, medyo pricey. Pero yun pa rin yung pinili namin for security kasi each floor ng dorm, sa labas ng pintuan, may CCTV. So, safe talaga yung building namin ng dorm. Kaya yun yung napili. Yan talaga. Kasi mahalaga talaga yung security. Wala. Kasi sa lipa pa tayo. Yeah. Madaming City tao. siya, madami siyang tao. ganyan. Saka, alam nyo, ang hirap din talaga maghanap ng dorm na secured. Kasi, syempre, ang taas kasi ng demand ng secured na place. Lalo na ang daming estudyante ng Lasal na nag-dorm. So, dami mong kaagaw. Yeah. Maganda nga na even if yung mahal, at least safe ka. Kasi syempre, safety talaga always comes first. Oh. Yes. Kasi, buhay yan eh. Oo. Saka you can just, recover from a trauma. So, Yung, traumatic. ulit. You can Ano nga ulit? You can wait. Kasi nga, buhay yun eh. You can't recover agad from a trauma. And you have to consider na, kasi nga, buhay yan eh. Buhay kasi yung, saka kasi, we're talking about our lives here. Saka, you can't just get away or recover from a trauma kasi that easily. So, you have to protect yourself from danger talaga. Maganda na yung nag-iingat. Kasi it's better to be safe than sorry. Yeah. So now we're going to add the coffee in our mix of condensed and all-purpose. So, ayun. Ito lang ang masasabi ko sa mga nagdo-dorm, gustong mag-dorm, sa mga nag-apartment. Tatlong bagay lang kasi yung lagi kong inaalala sa pagdo-dorm yan, yung pagiging independent na tao. Na student, ganun. So, yung una is mag-to-do list. Like nasabi namin kanina, naglilista kami, ganyan. And as much as possible, try mo maging healthy sa mga kinakain mo sa dorm. Kasi mahirap magkasakit. Like yung mga kinakain mo ngayon, in the long run is babalik sa'yo yan eh. Like yung mga
puro ka process, puro take-outs, Yeah. ganyan, mga oily foods. Like, kasi nung una, puro ganun ako eh. Puro order, puro take-out. Pero nung naging sa akin din ako sa dorm, as much as possible is bumibili talaga ako ng mga healthy na alternatives na. And lastly is, mag-alarm kayo guys pag nasa dorm. Huwag niyo kakalimutan mag-alarm kasi minsan hindi mo maano yung pagod na katulog ka. Walang gigising sa'yo. Walang gigising sa'yo, girl. Ako naman, isa to add lang at tip. Kasi parang you should have, wait lang, ulit. So now, we're going to actually mix the gulaman or the gelatin with the mixture of beans. Go guys. To add lang at tip to you guys, to those who are watching, you should always keep in mind a routine. Kasi parang, if sinira mo tong routine mo or sira yung body clock mo, hindi ka magpa-function kasi ng maganda. Kaya yun. Actually, yeah, same idea than with them. To really make yung maging productive ka in a way na magiging habit mo na siya in the long run. Kasi mas maganda to na nagsisimula ka kung saan ay like, alam mo yun, yung parang although mahirap sa una, pero sa pagtagal ng patuloy mo sa pagiging consistent mo and doing that, mas better. Mas magiging better ka. Kaya yun lang, maging productive. And also, don't forget God always. Because He is always there to protect you in everything that you do. Yun lang. Saka isa pa, always take rest. Put yourself first Yes. rather than akads, chores. Kasi if pinabayaan mo yung sarili mo, how are you going to do all those things if pinabayaan mo yung sarili mo? Kaya, yes. Mawawala ng visa ang lahat kung Yeah. hindi mo muna It's alagaan all ang for sarili. nothing if you don't take care of yourself. Dasal. Cause I wanna go and I don't wanna. And this is the final product! Yay! So ngayon, titikman na natin. Yes, Sige Jesus na. na. Wow, wow. Wow, wow. Masarap kaya ang ating ginawa? Of course. Partida, di pa malamig yan. Anong lasa ng budget-friendly na ano? Yes. Coffee jelly. Dorm version coffee jelly. Okay, it's time to taste test na the coffee jelly. Let's try it in 1, 2, 3. Ang dami yan. Ang dami. Matamis nga siya. Sige. Lasang-lasang yung kape. Buti na Lasa lang siyang nilagay ano? natin. Lasa siyang coffee jelly. Tama. Lasa may jelly ano? Pero may coffee. Coffee na, jelly pa. Pangilig Grabe, pang-marketing talaga kayo. Ayan, so before we did our farewell with this episode, ngayon, mag-reflect muna tayo sa naging conversation natin kanina. Diba, Heaven? Yeah, and how will we reflect our reflection or connect our reflection sa pagluluto or paggagawa ng dishes katulad ng coffee jelly? Yes. You first, Pao. Sige. Siguro masasabi ko na yung talk natin ngayon is meron siyang mga ups and downs regarding sa pagtira sa dorm, sa apartment, sa pagiging independent. Kaya siguro sa pagluluto, hindi mo masasabi na masarap agad, hindi mo masasabi na hindi maganda yung lasa, magiging perfect agad yung luto mo. Gaya nun sa pagtira independently. Sa una, siguro masaya ka, excited, ganyan. Sa pagdating ng siguro yung luto mo doon, magiging bland, hindi mo na matansya yung lasa, parang ganoon din yung mood mo sa pagiging independent. Meron siyang ups and downs talaga. Ako naman siguro, wala kasi yan sa situation. It depends on how you handle the situation. Same goes with cooking. If konti lang yung ingredients mo, or scarce yung ingredients mo, or supply sa bahay, you have to make shift and dish
kung ano yung meron ka. Kasi at the end of the day, yun lang yung meron ka eh. So it depends on how you handle the situation talaga. Ako naman, since this whole talk is really about independency and also while living in the dorm, makikita talaga, I actually learned na parang hindi talaga madali ang lahat. So it really takes time to adjust in this new environment, to really do things na hindi pa natin dati nagagawa in the comfort of our own homes. Na dahil nga, ayun, na nag-dorm tayo, ay talagang gagawin natin lahat ng pwedeng paraan para lamang makasurvive tayo, para ano niyo yun, yung parang matawid natin yung Week na to, ganyan. yes. So basically, makikita natin na it's like a process. Kung paano natin ginawa yung coffee jelly nito, it's a step by step na kung saan sa patuloy na lakad mo ay the more na makikita natin yung process na yun ay magkakaroon ng outcome na maganda. Yes. How about you, Alexis? As our host, As Pinatutunan ano ka ba? yung natutunan? May from natutunan the ka ba? perspective of the dormers, what did you see? Or, Ako kasi as like a non-dormer, kasi uwian ako sa point na like, of course, parang malaki yung difference between our lives kasi nga kung kayo, binabalance nyo yung akads nyo with like the chores, gano'n. O naman, parang binabalance ko lang with like the traffic. the travel, the traffic. Kasi nga, sa bahay, like, nandun na yung parents ko, gano'n. But I think ang key takeaway ko talaga dito is that maganda rin talaga na you become independent at a young age. Kasi dun pa lang, parang it's such a big advantage when it comes to the future. Kasi syempre, hindi naman tayo lahat hindi tayo lagi with our parents or with our family. There will come a time na we have to separate with them and live on our own. So maganda talaga na from a young age, natututunan mo na talaga yung mga bagay na ganito. Kasi I think it would even become harder the moment na you reach older age. So this is a sign na mag-ano din. Parang Okay. And That's it for today's episode of Walk the Talk, the podcast. Bye, guys! Bye!